It's a glimpse of hope and humanity in the middle of the darkness of war. Nakakita ng pag-asa sa United Nations o UN Secretary General Antonio Guterres na tuloy-tuloy nang matutulungan ang mga sibilyan na naipit sa gulo sa Gaza Strip. Bagaman nagkaroon na ng extension ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas, hindi pa rin anya ito sapat na panahon. I strongly hope that this will enable us to increase even more the humanitarian aid to the people in Gaza that is suffering so much, knowing that even with that additional amount of time, it will be impossible to satisfy all the dramatic needs of the population in Gaza. Kaya naman umaasa ang UN chief na bubuksan ng Israel ang ibang border crossing papasok ng Gaza upang mas maabot ang mas maraming nangangailangan ng tulong. Simula noong Biyernes, November 24, naabot ng World Food Program o WFP ang mahigit 120,000 ng mga tao sa Gaza ng emergency food assistance at humanitarian aid, pati na rin ang mga pamilyang nasa mahirap puntahan na lugar. Sa kabuuan, nakapagbigay na ng tulong ang WFP sa 760,000 na tao sa war-stricken enclave. Subalit ayon sa international organization, kailangan ng mga ito ng pagkain sa araw-araw. Kaya naman kailangan paramihin at masustinehan ang pagpapadala ng tulong dito. Patuloy naman ang pagdi-deliver ng UN ng humanitarian aid sa Gaza sa nakalipas na 4 na araw. Samantala, bukod sa naiabot na tulong sa Gaza, nakalaya na rin ang ika-4 na batch ng mga pinakawalang hostage ng Hamas. Binubuo ito ng 11 individual, kabilang ang 3 French citizens, 2 German citizens at 6 na Argentinian citizens. Ang mga ito ay nakarating na sa Israel at kasulukuyang tinitignan ng lagay ng kanilang kalusugan. Ikinagalak naman ni French President Emmanuel Macron ang balita dahil sa 3 batang French na nakasama sa mga pinalaya. Samantala, dahil sa pagpapalawig ng truce, inaasahang makakalabas pa ang 20 bihag ng Hamas at 60 Palestinians na nakapiit ngayon sa Israel sa mga susunod na araw. Region Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.